Tinutulungan ng Department of Justice ang International Criminal Court na protektahan ang ilang testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niyang murder as a crime against humanity. Ay kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 3 hanggang 4 na witness ang pinoprotektahan ng DOJ sa ngayon at posible pang madagdagan. Dadalhin daw ng ICC ang mga testigo sa The Hague, Netherlands kung kinakailangan. Kahit nakikipagtulungan ng DOJ sa ICC, giit ni Remulla, nananatili pa rin hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. March 2019 nang kumalas sa Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. International Tribunal yan eh. And sabi ko nga, 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Inilagak naman sa La Loma Cemetery sa Caloocan ang abo ng 4 na biktima ng umano'y extrajudicial killings bilang bahagi ng paghilom program. Ayon sa founder ng programa na si Father Flavi Villanueva, layo nitong alalahanin ng mga nasawi sa war on drugs, sabay panalangin na hindi na sana ito maulit. Ito na ay ika-5 inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Bago yan, ipinahayag ng kampo ng mga biktima ng drug war sa ICC na tutol din sila sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakali raw pagbigyan, matatakot ng mga testigo at kaanak ng mga biktima sa posibleng banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. May access daw kasi ang dating Pangulo sa mga ebidensya kabilang ang pagkakakilanlan ng mga testigo. Marami rin anilang pera at malawak ang koleksyon ni Duterte na posible raw gamitin para takasan ng kaso. Sinisika pa ng GM Integrated News sa makuha ang panig ng defense team. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na nung nasa posisyon pa ang kanyang ama ay hindi pinagbantaan ng mga testigo. Ngayon pa raw kaya.